Ilang beses ko po sinabi na pag-usapan natin ng maayos, pero siya puro wala akong sasabihin sa'yo. Wala akong respeto sa'yo. Puro ganun po. And kahit yung family niya, pati siya sinasabihan yung mga anak ko na bad yung nanay niyo, huwag kayong sasama dyan. Kaya nung sinundo ko po sa school yung panganay ko, halos ayaw sumama sa akin. Halos ayaw niya sumama kahit yung teacher po nung panganay ko. Parang ayaw ibigay. Sabi ko, it's mommy. Tapos sabi niya, Daddy said, don't go with you. Tapos syempre ang sakit po na ganun yung sinasabi niya. Nilalayo na nga niya, tapos ginaganon pa niya yung mga anak ko. Magandang hapon, no? Ma'am Mary. Good afternoon po. Winslet. Yes po. O Kiza. Kayo ba ay kasal nitong Hindi tatay? Po. So nasa kanya ngayon, no? Ang bata. Ilang taon na po ba yung bata? 4 years old. 4 years old. Sige, ikwento nyo po sa amin paano napunta dun kay Sir Tristan yung 4 years old na alias boy natin. Actually po kasi may kasunduan po kami na salitan po kami sa mga bata. And nagstay po sa kanya dahil po wala pa po akong work nung time na yun. Nung naghiwalay po kami, umalis po ako ng condo namin. And then, after po nun, nagkasundo po kami. Tapos, nagalit po siya. Di ko po kung bakit siya nagalit. Na-block po ako sa lahat po. Kahit yung family members ko po, yung daddy ko po, kahit pinuntahan po namin siya sa condo, nandun po siya pero hindi niya ino-open yung door. Tapos, ayun na po, ayaw niya na pong ibigay yung mga anak ko. Ilang taon na tong mga bata na to? Yung panganay po 5, tapos yung pangalawa po 4. Yung panganay po, kinuha ko lang po sa school, sinundo ko po siya dun. Okay. So, etong 5 years old na bata ay nasa kustodiya mo ngayon? Opo. So, ang nananatili no doon sa tatay po ay yung lalaki na 4 years old na Yes bata. Po. Okay. Sige po. No, so nasa kanya pa, kinontak mo na ba siya? Yes po, sa lahat po ng all means of communication po, wala po talaga. Kahit po nung nasa Marilao po kami, nagpa-assist po ko sa DSWD po. Tapos wala po talaga siya. Ano sabi nung DSWD? Sinamahan po nila ako sa mismong unit. Tapos Okay. wala po siya doon. So yung bata, asan yung bata? Hindi natin alam kung asan yung bata. Ngayon po, ang alam ko lang po na pwede niyang puntahan is yung bahay po nila sa Caloocan. Yun lang po yun. Kasi last week po, last week, nalaman ko na minove out niya na lahat ng gamit sa condo. So, nag-report din ako sa CSWD ng Caloocan. And dinedenay nila na nandun sa bahay nila sa Caloocan. Sabi 1 year na daw na hindi nila nakikita pero may mga proof ako na last month magkasama sila sa binyag nung anak ng kapatid niya. So bakit tinatago yung anak ko? Yun lang naman yung gusto kong kunin sa kanya. Wala na akong pake sa mga gamit na pinundar namin together. Kahit na mostly ako yung nag-ano sa condo, sa mga gamit. Wala na akong pakialam. Basta yung anak ko, ibalik na lang niya sa akin. Yun lang. Hindi ko din ipagdadamot kahit na ibalik niya ngayon. Hindi ko ipagdadamot. Wala akong sama ng loob sa kanya. Gusto ko lang mabalik yung bunso ko. Yun lang. Opo. Kasi di ba sabi niyo po, Ma'am Mary, meron naman na kayong kasunduan. Tapos base dun sa kasunduan nyo, nasa inyo dapat talaga yung bata. So kinuha niya in violation of that agreement na ginawa po ninyo. Kailan niyo po huling nakausap, Ma'am, si Tristan? March pa po yun eh. Opo. After po nun, hindi na po talaga. Ano pong sinabi niya, Ma'am? Wala akong kwentang nanay. And hindi daw niya ibibigay yung mga anak ko sa akin dahil wala daw akong karapatan sa kanila. Sabi niya yun? Wala kang karapatan? Ikaw yung nanay? Ano pong trabaho, Ma'am, ni Sir Tristan? Ngayon, work from home siya. Project manager sa US-based company. And kayo po, Ma'am? Virtual assistant. Okay. Yung bata po, Ma'am, nakakausap niyo po ba? Hindi po. Ni video call po? Yung ate po, ni Tristan, nakakausap niyo po? Hindi po. Wala po ako nakakausap sa kahit sinong family members niya po. So talagang kinut off ka. So kailan na yung huling nakasama or nakausap mo yung bata dito? March 12 po ang pagkakaalala kong last nakasama ko po siya. Dinala ko siya sa bahay.
Kasi nga po sinundo ko siya sa tatay niya. And then out of town po kasi ako ng 1 week. Sinabi ko po yun sa tatay nila. After nun yun, kinot off niya na po ko sa lahat po. Wala na pong communication. Yung bahay po namin, malapit lang po talaga sa unit niya. So, pwede namin siyang puntahan anytime. And kahit na yung daddy ko po nung kinatok siya, nakita siya ng daddy ko na sumilip sa bintana pero hindi niya pinagbuksan. Kahit yung mga guards po doon, ganon. Ayun po. Yung agreement nyo ba, meron ding provision on support? Ang ano po doon, yung sa Vauci po kasi ng Marilao, kaharap po namin siya nung ginawa namin yung agreement. Kaso nga lang po, hindi niya pinirmahan. Kasi ang inaano niya po is, hindi niya pwedeng i-ano yun. Kumbaga witness lang siya, pero kasunduan lang naming dalawa. Kahit po yung DSWD nagtaka kung bakit ganun. Ayaw, hindi niya pinirmahan? Hindi niya po pinirmahan. Okay. Ilang beses ko po sinabi na pag-usapan natin ng maayos, pero siya puro wala akong sasabihin sa'yo. Wala akong respeto sa'yo. Puro ganun po. And kahit yung family niya, pati siya sinasabihan yung mga anak ko na bad yung nanay niyo, huwag kayong sasama dyan. Kaya nung sinundo ko po sa school yung panganay ko, halos ayaw sumama sa akin. Halos ayaw niya sumama kahit yung teacher po nung panganay ko. Parang ayaw ibigay. Sabi ko, it's mommy. Tapos sabi niya, daddy said, don't go with you. Tapos syempre ang sakit po na ganun yung sinasabi niya. Nilalayo na nga niya, tapos ginaganon pa niya yung mga anak ko. Ba't parang mas mukhang malalim yung galit sa inyo ni Tristan? Kasi po gusto niyang makipagbalikan niya. Ayoko na po. Ang tagal ko na pong gusto makipaghiwalay pa. On and off po kami. Kaso, yun nga po may manipulation. Ayoko din po maging broken. So, as much as I can, tinry ko din naman pong magstay. Pero sobra na po. Grabe na yung ano. Actually, last year po, ako lang po yung nag-work. At the same time, nag-aaral po ako. And ang ano po namin nun is sinabi niya sa akin na ako na lang yung mag-work since ako yung madaming nakukuhang client. Siya na lang mag-aalaga sa mga bata. So, ganun po yung naging setup. And binitawan ko lang po yung mga client dahil po nag-internship ako. So, parang sobra-sobra po yung tiniis ko po. Hindi po ako nagloko or whatsoever. Pero siya actually, madami po siyang mga issues. Ayoko lang Okay, sige, opo. Sir Tristan, magandang hapon po. Hello po, good afternoon po. Ayan, hi Sir Tristan, si Attorney JV po ito ng ACT-CIS Party List. Magandang hapon. Magandang hapon po, Attorney. Sir Tristan, nandito ngayon sa studio namin si Ma'am Mary Winslet Oquiza. At sinasabi po niya na nasa inyo yung anak ninyo na 4 years old, si alias Boy. At hindi nyo na raw binalikan, no? Hindi nyo na raw nagkapag-communicate kay Mary Winslet para sana maibalik yung bata. Meron naman pala kayong agreement patungkol sa visitation or sa custody. Ano pong masasabi nyo doon, Sir Tristan? Yes, hello, good afternoon po. No? Sa totoo po niyan, Sir Attorney, no? Opo. Inabandona niya po kami nung sumama po siya sa iba, no? Nung November po. Totally po, lumipat siya sa Manila. Iniwan niya po kami ng mga bata. Okay, so sinasabi nyo, ay meron kayong accusation na etong si Ma'am Mary Oquiza ay pumunta sa iba? Ganun po ba? Yes po. Actually po, alam po ng lahat po yun na siya po sumira sa pamilya namin, niloko niya po kami. Niloko niya po ako, sumama po siya sa iba't ibang lalaki po. Tapos inabandona niya po kami ng November. Lahat po yun, sir, blinatter ko po yun sa barangay and sa police. No? Ang nangyari po kasi niyan, ginawa niya is, bigla niya po kaming iniwan. Ako pa po nakikiusap sa kanya dahil ayoko po masira yung pamilya namin. Bigla niya po kaming iniwan, nag-impake po siya, umalis po siya. Nang wala pong dahilan. Ang nangyari po niyan, sabi ko sa kanya, ayusin natin. Ako pa po ang nakikipag-ayos sa kanya. Kasi po, ako po mismo, sir, is talagang mahal ko po yan. Mahal ko po yung pamilya ko tsaka mga anak ko. Pero after lahat po ng ginawa nila sa akin na may medical legal po ako na binugbog po ako ng pamilya niya, pinagdala niya po ako ng diaper tsaka gatas. Last year po sa bahay po ng daddy niya. After po namin parang magkaroon kami ng onting separation, then nakipag-reconcile po siya. May mga screenshot pa po ako noon, may mga messages pa po ako noon na sabi niya ayusin namin, sir. Dahil mahal ko po siya at saka yung mga anak ko po at iniisip ko po yung welfare namin,
Ginawa ko po yun na naipag-reconcile po ko. Yun ba yung agreement, Sir Tristan, na sinasabi nyo? Actually po sir, yung agreement naman po namin after po na, kasi po nung February 18 and 19, sinugod niya po ako bigla sa condo, nagpakita po siya. Then pinagsasapak niya po ako, pinagmamalaki pa po niya na binugbog niya ako. May mga screenshot din po ako na pinagsasabi niya po dun sa mga kakilala namin. Kasi ako po, never ko po siyang pinagbuhatan ng kamay, sir. Then sabi ko nga, sige, pag-usapan namin, kung gusto niya, gawin namin legal sa barangay po or sa court. Kasi sabi ko po, ako naman po, tungkol po sa custody ng mga bata, gawin po namin legal. Hindi naman po ako natatakot at di rin naman po ako nahihiyang humarap kasi alam po ng Diyos at alam ko po sa sarili ko na ako po ay naging mabuting partner sa kanya at naging mabuting ama sa mga anak ko po. Okay. No? Unang-una po, hindi po ako nagloko and hindi po ako yung nakikipagbalikan every time na maghihiwalay. Kasi siya yung laging pupunta sa parents ko na kakausapin, makikiusap na, kausapin ako na makipagbalikan. And my reasons po kung bakit ako nakikipaghiwalay. Bakit hindi yon yung sabihin mo sa kanila kung ano yung naging unang issue natin at ano pa yung mga ibang ginawa mo. Ayoko lang ilabas dahil involve yung family ko dito. Pero kung kailangan ko, ilalabas ko yon. Kasi kanina pa kasi may usapang hiwalayan, mga ganyan. Kayo po ba ay kasal? Hindi po kami kasal. So boyfriend-girlfriend relationship. Bale, Live-in ito lang po lumalabas. kami Live-in. Okay. Sige. Ano pong masasabi nyo doon, Sir Tristan? Actually, sir, alam po ng Diyos, lahat po ng mga tao nakapaligid sa amin, sir, kung gaano po niya pinapaikot lahat ng mga bagay, kung paano niya po minamanipulate lahat po ng mga bagay, para lang po mapatunayan po niya sa sarili niya po na isa po siyang mabuting tao, isang mabuting ina po siya. Pero alam po ng lahat na nakakilala sa amin, kahit mga kamag-anak niya po kung ano po ang totoo. Ang sa akin po, sir, kaya hindi po ako nag-decline sa request niyo na makausap po ko para malaman yung partido ko po o yung side ko, is handa po akong humarap sa family court po para daanin sa legal po ang lahat ng proseso. Pero hindi po ba dapat nasa akin po muna yung bata habang ongoing din yung process sa court? Di ba yun po yung... Okay. Sige, sa usapang legal na aspeto. Opo. Shari, ganito po generally, I would say generally, ang mga bata po ay under the joint parental authority and parental custody of both the mother and the father. Okay? Kaya natanong ko po kanina kung ano yung nature ng naging relasyon po ni Ma'am Mary at ni Sir Tristan kasi meron pong magbabago doon insofar as their respective rights. Okay? At dito nalaman na nga natin na hindi sila kasal, so lumalabas po yung mga bata, dalawang bata po dito ay illegitimate children. Okay? At under our family code, pag ang bata po ay illegitimate, he or she is under the sole custody of the mother. Okay? Nanay po ang mananaig pag sa mga bata. Okay? Pag lalong-lalo na pag illegitimate po yung bata. Okay? In fact, doon po pag ano po 'yan, pag legitimate din yung bata, kahit sabihin natin na joint parental custody, joint parental authority, pag less than 7 years of age, yung mga bata, meron po tayong tinatawag na tender age presumption na kung saan ang ating batas. At ito naman ay ilang beses na pong pinaulit-ulit ng ating Supreme Court na dapat hindi sila ihiwalay sa nanay. Kasi yung mga batang ganyan, no, yung mga ganyang kamusmus na mga bata ay nangangailangan ng arugan ng isang nanay. So, attorney, may tanong po ako. Yes, yes. Kasi po, attorney, siya po bilang isang ina, alam ko naman po na dapat hindi ilayo yung mga bata sa kanya. At sinabi ko naman po sa kanya noon yun. So po sa kanya na ako naman po, willing ako ibigay sa kanya yung mga bata basta po inaalagaan niya. At pinapakita po niya na bilang isang ina po, nandun po siya para sa mga bata, which is hindi po niya ginawa. At alam po ng mga taong nakapaligid po sa kanya yan. Ako po, hindi ko po tinatago yung anak namin. Kayo ba hindi na ba talaga ayo magkakaroon na lang ng agreement patungkol dun sa pagbisita ng mga bata or custody ng mga bata? I mean, I think, Shari, yun yung pinaka the best na solution dito eh. Kasi nasabi po ninyo na hindi nyo naman ipagkakait yung bata. Sabi rin naman kanina ni Ma'am Mary Winslet na hindi rin niya ipagdadamot yung bata. So, I think the best way forward dito is magkaroon na lang kayo ng agreement kasi kung pupunta kayo sa korte, nasabi ko na kung anong magiging karapatan ninyo.
Alang-alang na lang sa mga bata. Siya lang po ang tanong talaga ko lang yung po, ayaw opo. pong makipag-usap at Ang makipagharap tanong sa ko lang akin. po, no, attorney, Yes. no, ang tanong ko po, kasi sila po, every time nakikita nila ako, tinetreaten po nila ako at meron po akong record sa police yan at sa barangay. Every time na nakikita ko sila, pinagbabantaan po nila yung buhay ko. Ayan po ang kinakatakot ko dahil yung mga bata po, na-trauma na po sila katulad po nung ginawa ni Miss Okiza na pagsugod sa unit namin, which is banned na po siya. Unit ko actually, pagsugod niya po doon at nag-trespass po siya, sinira po niya yung kondo at balak pa po niyang magpakamatay sa balcony namin sa harap po ng bunsong anak namin. So yun lang po yung kinakatakot ko. Ako naman po, isa po akong taong may pagbibigay importansya dun sa sinabi ko, sa pinangako ko, ginagawa ko naman po yun. Opo. Ang sa akin lang po, kung ganyan po ang laging gagawin nila sa akin, sir, paano naman po ako na anytime po na dahil po ang babae sa mata ng batas ay lamang po palagi kahit ang lalaki po ang naargabyado, paano naman po kung pinaglalaban ko lang naman din po yung yung karapatan ko. Na paano naman po yung buhay ko, sir? No? Opo. Kasi anytime po pwede po nila itago sa akin at pinagbabantaan na po niya ako na pag nakuha niya po sa akin yung 2 bata po, lilipad sila, lalabas sila ng bansa at hindi ko na po makikita ulit. Ang daming beses kong sinabing magharap tayo ng tayong dalawa lang, di involved yung family ko. And alam mo yan, and sinabi ko pa sa'yo na pwedeng sa barangay, kahit saan mo gusto, harapin mo lang ako, pero hindi mo ginagawa. Hindi mo ginagawa. Ang gusto ko lang yung mga anak ko. Ang haba ng sinabi mo, ang dami mong sinabi, anak ko lang yung gusto ko, yun lang. Tapos, bigay mo sa akin yung anak ko. Okay, ganito ha, kasi Shari, ako personally gusto ko masolusyonan nyo na lang yung problema ninyo, ha? And Sir Tristan Dwayne Arias, naintindihan ko kung saan ka nang gagaling, okay? Pero of course, ang mananaig pa rin dito, whether we like it or not, may provision po kasi ang ating batas. Okay? And our laws have their own reason bakit sila ganyan, no? Bakit pinapaboran insofar pag mga illegitimate families pinapaboran kumbaga yung mga nanay, and even for legitimate families, no? Ang ating batas din po ay sinasabi na kung less than 7 years of age yung mga bata ay dapat nandun sila sa kustodiya ng kanilang mga magulang. Now, since kayong dalawa naman po dito, I understand parang hindi na talaga kayo magkakabalikan. Isaalang-ala na lang po natin dun sa 2 bata po na anak ninyo, musmus pa lang, 4 years old, 5 years old. Meron naman na kayong naunang agreement, ba't di na lang natin sundin? Siya lang po yung... Anong masasabi mo doon, Sir Tristan? Ganito, we can make better, we can make new agreements, provide better protection sa inyong dalawa, okay? Protection for your own children, no? Idagdag na natin, hindi na lang yung visitation, hindi na lang custody, idagdag na natin mga suporta, provision on their education, medical, no? Pag may medical needs nila, minsan pag mga ganyan ginagawa ko mga kontrata, siya dinadagdagan ko rin ng mga mga educational plan ibigay sa mga bata, yung kanilang mga insurance, health insurance, mga ganyan. I think the best way here, Sir Tristan, is wag na nating wag na kayong magsumbatan, no? Wag na kayong, kasi I understand you have your problems, no? Kayong dalawa. Pero wag na sana nating idama yung bata. The best way forward is magkaroon kayo ng agreement. Ayusin na natin ngayon pa lang. Okay ba kayo doon, Sir Tristan? Ikaw, Ma'am Mary, are you fine with that? Yes, I'm totally fine with that. Well, to be honest, sir, I am totally okay with that. No? Kung yan yung magiging, yan ang magiging mas kabubuti ang welfare ng mga bata, ang sa akin lang, sir, gusto ko lang malaman, ipangako niya na bilang isang ina, mag-focus siya dun sa mga bata, kumukuha niya yung, bibigay ko sa kanya yung bunso namin anak. Sige, mag-focus siya, ipakita niya, mahal niya yung mga anak namin. Kasi kung tanongin niyo rin yung mga bata, sila rin nagsasabi ng totoo. Ako hindi na ako magsasalita. Yung mga bata, kahit tanongin ng DSWD at alam nila kung sino sa aming dalawa ang nag-aaruga sa kanila at sino yung gumagawa ng tama para sa kanila. No, sir, kahit bata pa yan. Tama. Yan. Ang sa akin lang po, sir, ipakita niya na ang focus niya, hindi yung bagong kinakasama niya. Bigyan niya ng importansya yung mga bata. Ipakita niya na kaya niya bilang isang ina, bilang isang individual, na gagawin niya yung best niya para sa mga bata dahil yan ang probisyon, yan ang batas, yan ang kailangan kong sundin. Sige, pero alam naman ng Diyos na kung ano yung totoo at kung yan yung gusto niya mangyari, ang sa akin na lang, ipagpapasa Diyos ko na lang lahat. Kung yan ang plano niya para sa aming pamilya, susundin ko na lang. No, hindi naman ho ako masamang tao. Ang kinakatakot ko lang ho, mapabayaan yung mga bata at yung sarili kong buhay ay makitil nila dahil sa ginagawa nila, no, sir? Ang sa akin lang, yun lang po talaga, sir.
pagpapasuggest ko na lahat. Yes po, Sir Tristan, ha? Tayong lahat naman po dito, we are just for the best interest of the children, no? Kaya I just heard from the both of you na you are both fine to come up with an agreement, at ang gagawin natin dito, no, we will get the intervention of the social worker. Malaman natin ano yung best for the family, best for the children, para maiwasan na natin yung ganitong gulo. Kasi sa totoo lang, Shari, yung mga ganitong gulo, nagtatagal yan, mas nakakasama yan sa family. Lalo na sa mga bata. Ang gagawin na lang po natin para din maging fair po sa mga bata. Actually, wala naman po kaming pakialam sa personal na away po ninyong dalawa. Ang sa amin lang, Sir Tristan, is magabayan po natin yung mga bata, maisaayos po natin yung anak po ninyo. Kaya po, nagko-coordinate na rin po kami. Actually, naibigay na po namin yung details sa CSWD ng Caloocan para ma-assess po. Kayong dalawa po ni Ma'am Winslet, ma-assess po yung titirhan ng bata, ma-assess po yung custody, child visitation, child support. Kumbaga, maiayos po natin. Okay po. Kasi ang gusto ko lang po i-reiterate, no, ma'am, tsaka attorney, no? Yes. Last time po kasi, nagkasundo kami, nasa kanya yung mga bata, binigay ko po. Ang nangyari po is, nag-message po siya sa akin, pinapakuha niya, dahil siya po mismo ang umamin sa akin na hindi niya po kayang alagaan yung mga bata. Dahil po, siya po ay 2 beses na po siya nag-overdose, meron po siyang mga medical records. Yun lang po ang kinakatakot ko, no, sir? Opo. Kaya ang gusto ko po... Yung mga ganyang circumstances, ipagbigay alam po natin dyan sa social worker na mag-i-intervene. Opo. Kasi yung para po, mental sanity po ang gusto kong malaman na kaya niya po i-provide yung best care po sa mga bata. Kasi kung di po niya kayang alagaan sarili niya, paano pa po yung 2 anak namin, sir? Tama rin naman. So, eto, ma'am, sinusubukan po nating maayos. Okay. Ngayon na, masolusyonan itong problema po na ito, ha? So, if magkaroon po ng agreement, will the both of you, Sir Tristan and Ma'am Mary, commit na you will faithfully comply with whatever terms na ilalagay po natin dyan sa agreement, at walang mangyayaring violation whether directly or indirectly? Will you make that commitment, Ma'am Mary? I'm sure I will make that commitment. Okay, ha, kung mabigyan ng visitation rights, for example, si Sir Tristan, kung panahon niya para bisitahin, makasama yung mga bata, ibibigay natin yung mga bata, bibigyan siya ng oportunidad. Bigyan natin siya ng panahon na maging ama rin sa kanyang mga anak. Are you willing, no? And will you make that commitment, Miss Mary? Yes, I will. At Sir Tristan, no, will you also make the same commitment? No, we will come up with an agreement and that you will faithfully comply with the terms of the agreement. Yes, sir, 100%. Yung gamit po kasi ng panganay po namin sa school, kailangan na po niya, and kailangan ko po yun as in ngayon na po. So if possible, pati yung mga damit niya po, kasi as of now, nangihiram lang siya ng mga damit sa kapatid ko. Sige po. Opo, yun, sige. para Sir po, Tristan, yung mga kakailanganin nung bata para doon sa education niya. Kasi patapos na po yung school niya. So, mag-coordinate na lang tayo. Para Yes, sir, kung wala kakailanganin naman yan, maintindihan mo naman, Sir Tristan, this is for the children. Okay? Yes, this is for my children naman. Yes, this is for your children. And maging civil na lang kayo. Actually, dun sa mga agreements na ginagawa ko, Shari, pag mga ganitong co-parenting. Yes po. Nilalagyan ko rin yan ng mga provision na parang gag order. Opo. Na usually kasi sila nag-aaway, nadadamay lang yung mga bata. Kaya naglalagay ako ng provision dyan na simula ngayon, nagpirmahan tayo, hindi kita sisiraan, pati yung pamilya ko, hindi kita sisiraan sa pamilya ko, hindi kita sisiraan sa social media, sa mga kaibigan natin, wala. So talagang maging civil lang kayo, okay? We will just comply with the contract, co-parenting, then that's it. Wag na nating painitin pa. No? Pwede po ba ako magtanong, sir? Yes. Ang tanong ko lang, sir, is, actually hindi siya tanong, is parang gusto ko lang event out na sana, sir, mabigyan niyo ako ng, bilang hindi lang naman babae dapat ang may karapatan, kasi dapat bilang ako din isang lalaki po na ako yung naargabyado, ako yung naabuso. Gusto ko lang po maramdaman yung equal rights na may kita ko po dun sa pagkakasunduan namin. Yes. Kasi normally po ang ganyan po in cases na ganito is lamang ang babae. Pero ang sa akin po sana malaman niyo yung buong history, ma-assess niyo ng tama at mabigyan niyo rin po ako ng equal right. Kasi ang sa akin po, wala naman na po akong grudge kay Miss Okiza, no? Ang ko na lang is kung masaya na siya sa iba, masaya na ako para sa kanya. Ang sa akin na lang, yung welfare na lang ng mga bata. Magkaroon sila ng blossoming environment, magkaroon sila magandang edukasyon, lumaki sila ng tama, at maging respectful at tatuhin nila lahat ng mga kasama nilang tao ng tama, at maging po sila, edukadong mga well-rounded na bata. No? Okay. Yun lang po sa akin. Yes. Yun naman din yung kagustuhan natin, ha?
na kayong dalawa bilang magulang ay magkakaroon ng sapat at as much as possible yung pantay na panahon, oportunidad para makapiling ang inyong mga anak. Okay? This is co-parenting, no? So kayo pong dalawa, no, Sir Tristan at kay Ma'am Mary, then you work together, no? Kahit na di na kayo magkarelasyon, kumbaga, pero para na lang sa mga bata, you work together, no? Again, nakikita naman natin siya rin na yung dalawang magulang ay very concerned for the welfare, the best interest of the children. So why not work together? So, yes, sir. Okay. Sige. Sasama naman yung reporter ni Senator Raffy Tulfo para masigurado na maayos ang agreement na gagawin natin, ha? Yes, sir. Maraming salamat po sa oras nyo at ako po ay nagpapasalamat at tinulungan nyo kami magkaroon ng kahit papano ay magkaroon kami ng solusyon na kasunduan para sa mga bata. Ang para sa akin na lang, sana maalagaan niyo yung mga bata at maging masaya sila at gagawin ko naman yung part ko bilang isang ama. Maraming salamat po. Okay. Maraming salamat din kay Sir Tristan Dwayne Arias. Okay? Talagang si Sir Tristan din naman, may malasakit talaga sa mga bata. No? Kung ano man po yung naging, siguro hindi nyo pagkakaintindihan, iset aside muna natin. Okay? Let's work together for the best interest of the children. Sir Tristan, may message daw po ba kayo kay Miss Winslet? Nakikinig po siya ngayon. Sa akin na lang, ang message ko na lang kay Miss Okiza is I hope na she would be better this time and that her overall personality, mental health would be much better for her to take care of the kids. If ever na the kids would be staying with her and then I'll just have the visitation rights or vice versa na sa akin naman or ang sa akin na lang, I hope na maging mabuting tao na siya sa bago niya mga kasama. Sa mga tao na kapaligid sa kanya, wala namang perpektong tao, kahit naman ako nagkakamali. Pero ang sa akin na lang, kung masaya na siya sa iba, masaya na ako para sa kanya. And yung mga bata na lang talaga ang aking pinagtutunan ng pansin na maging sila mabuting tao at hindi nila maranasan yung pinagdaanan namin ngayon. No? Kasi I never dreamed of having a broken family. Ako, ginawa ko lahat ng best ko to give her everything, even if I have to own a lot of debt. Ginawa ko rin para sa kanya. Lahat ng gusto niya, pangarap niya, trinay ko pa rin yun, naging mabuting tao sa kanya. And ang sa akin na lang, hindi na namin matutuloy yung mga planong yun. Yung mga plano na lang namin para sa mga bata, magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Yun lang. Well, all I have to say is thank you. That's all. Okay, so ayun po ha. So ma'am, again magkakaroon po kayo ng agreement, mag-usap po kayo ng maayos. Okay, at ito naman, bigyan din natin si Sir Tristan ng pagkakataon, meaningful time with the children. Ayun. Okay. Sige po. Sir Tristan, maraming salamat po. At huwag niyo pong ibababa yung linya, kakausapin po kayo ng staff po natin. Salamat okay po. po. Salamat Thank po, you. Sir Tristan. At Ma'am Winslet, sasamahan po namin kayo ni Sir Tristan sa tanggapan po ng MSWD kung nasan po yung bata para magkaroon po ng magandang agreement and the proper turnover po para makuha po natin si baby sa child visitation, child custody, and sa child support po. Okay, ma'am? Thank you. Salamat po at magandang hapon po. Thank you so much po.